Mga kapatid, may isang katotohanan sa buhay na ito. Hindi lahat dumarating sa buhay mo sa oras ng tagumpay ay tunay na nagmamahal sa iyo. May mga taong dumarating lang kapag may pakinabang ka, kapag may bibigay ka sa kanila. Pero kapag ikaw ay bumagsak, kapag ikaw ay mahina, kapag wala ka ng may bigay, tahimik silang umaalis na parang wala lang. At doon mo makikita kung sino ang tunay na nananatili. Alalahanin natin si Moses. Ang buhay niya ay hindi madali. Tinawag siyang Diyos para pamunuan ang bayan ng Israel, isang bayang matigas ang ulo, reklamo ng reklamo at madalas tumalikod sa Diyos. Maraming beses silang nagreklamo laban sa Kanya. Maraming beses nilang gustong bumalik sa pagkaalipin kaysa magtiwala sa kalayaan na ibinibigay ng Diyos. Kung tayo, iyon, baka sumuko na tayo. Baka sinabi na natin, sobra na, pagod na ako. Pero si Moses, nanatili siya, naktiyakas siya, nagpatuloy siya, kahit pagod na ang puso niya. Iyan ang tunay na pag-ibig. Hindi yung nananatili lang kapag madali, kundi yung nananatili kahit mahirap na. Mga kapatid, sa mundo ngayon, napakadaling dumating at napakadali ring umalis. Ang relasyon nagsisimula sa isang chat at natatapos sa isang scene, ang pamilya nasa isang bahay, pero kanya-kanyang mundo sa cellphone. Ang mga kaibigan nagtatawanan, pero may lihim na inggit at paghahambing. Ang pag-ibig mabilis magsimula at mabilis ding mawala. At dahil dito, unti-unti nang nawawala ang pasasalamat. Madali tayong magpasalamat sa taong minsan lang tumulong, pero nakakalimutan natin ang mga taong nanatili sa buong journey. May mataong tahimik lang, hindi sila hindi sila dramatic, pero hindi kanila iniwan. Nandiyan sila noong wala ka pa. Nandiyan sila noong bumagsak ka. Nandiyan sila nung iniwan ka nga iba. Mga kapatid, huwa lang tayong mapasalamat sa taong dumating nung kailangan natin. Mas lalo nating pahalagahan ang ataw na natili mula pa sa simula. Dahil sila ay bihira. Sila ay biyaya ng Diyos sa buhay mo. At tanungin mo rin ang sarili mo. Ako ba ay taong marunong manatili? O nandiyan lang ako kapag madali at nawawala kapag mahirap? Ang tunay na pag-ibig, hindi tumatakbo sa krus. Ang tunay na pag-ibig, hindi sumusuko. Ang tunay na pag-ibig ay nananatili. Mga kapatid, kung may isang tao kang naalala ngayon, isang taong matagal lang nasa tabi mo, isang taong nagtis, naghintay, at nagmahal sa'yo, huwag mong hintayin na mawala siya bago mo siya pahalagahan. Magpasalamat ka ngayon, magpahayag kang pagmamahal ngayon. Pahalagahan mo ngayon. Dahil minsan, ang mataong pinakamatagal na nananatili, sila pa ang pinakamadaling makalimutan. At tandaan ninyo, ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa sinasabi, kundi sa kung sino ang gipatuloy na nananatili. Mga kapatid, may mataong mahal natin, pero hindi natin lubos na naunawaan ang halaga nila hanggang sa dumating ang isang araw na huli na ang lahat. Lalo na ang ating mga magulang. Ilang beses na ba nating narinig ang salitang sakripisyo? Pero ilang beses na ba natin itong tunay na naintindihan? Dahil ang sakripisyo ng magulang hindi maingay. Hindi ito ipinagmamalaki. Hindi ito ipinapakita sa social media. Tahimik lang, pero napakalalim. May mga pangarap sila nun, mga pangarap na hindi nila tinuloy dahil pinili nila tayo. May mga pagkataon na gusto nilang magpahinga, pero nagtrabaho pa rin sila para may makain tayo. May mga bagay na gusto nilang bilhin para sa sarili nila, pero ibinigay nila sa atin. Mga kapatid, may isang kilalang halimbawa si Junemar Fajardo. Sa kabilang ang kanyang tagumpay, hindi niya kailanman kinalimutan kung saan siya nanggaling. Paulit-ulit niyang ipinahaya ang kanyang malalim na pasasalamat sa kanyang ina.
isang ina na nagsakripisyo, naktis at nagbigaying lahat para lamang marating niya kung nasaan siya ngayon. Ang kanyang tagumpay ay hindi lamang kanya. Ito ay bungang pagod, luha at pagmamahal ng kanyang ina. At iyon ang katotohanan, mga kapatid, walang tagumpay na tunay na sarili lang. May mga taong tahimik na naambag para marating mo ang narating mo ngayon. Pero sa mundong ito ngayon, abala ang mga anak, busy sa trabaho, sa kaibigan, sa cellphone. At ang mamagulang, tahimik lang sa isang sulok, nahihintaying konting oras, konting atensyon, konting pagmamahal. Minsan mamabili pa tayong sumagot sa message na iba kaysa sa tawag ng sariling ina. Minsan, mas marami pa tayong oras sa social media kaysa sa pakikipag-usap sa sariling ama. At masakit isipin, habang tayo ay lumalayo, sila ay tumatanda. Mga kapatid, huwag nating hintayin ang araw na wala na sila bago tayo magsabi ng salamat. Huwag nating hintayin ang lamay bago tayo magsabi ng mahal kita. Huwag nating hintayin ang pagsisisi bago tayo magbago. Dahil ang todo, may magkapangarap silang isinuko para mabuo ang buhay mo. May maluha silang itinago para lang hindi ka masaktan. May magadasal silang inalay para lang ikaw ay maprotektahan. At ngayon, ikaw naman ang tinatawag, hindi para bayaran ang lahat dahil hindi mo iyon kayang bayaran, kundi para magpasalamat, para magmahal, para magbigay ng oras. Mga kapatid, kung buhay pa ang inyong mga magulang, napakaswerte ninyo dahil may pagkakataon pa kayo. Kaya ngayong araw, yakapin mo sila, kausapin mo sila, pasalamatan mo sila. At sabihin mo kahit simple lang, salamat. Hindi ko man nasabi palagi, pero mahal ko kayo. At tandaan ninyo ito, ang tunay na sukatan ng pagmamahal ay hindi kung gaano karami ang natanggap mo, kundi kung gaano mo pinahalagahan ang mga taong nagsakripisyo para sa'yo. Mga kapatid, may isang masakit ngunit totoo na katotohanan. Kapag hindi mo pinapahalagahan ang mga taong nagsakripisyo para sa iyo, may dalawang posibilidad lamang. Hindi ka pa nakmamature o nakalimot ka na. At aliman doon ay delikado. Dahil ang taong hindi marunong magpasalamat, unti-unting nawawala ang kanyang puso. Unti-unti siyang nagiging manhid, nagiging makasarili at kalaunan, nagiging mapagmataas. At ang kayabangan, mga kapatid, ay isang tahimik na sakit ng kaluluwa. Hindi ito agad nakikita, pero unti-unti nitong sinisira ang tao. Sa mundo ngayon, napakadaling mahulog sa ganitong bitag. Kapag may naabot ka na, kapag umasenso ka na, kapag may pera ka na, may pangalan ka na, bigla mong mararamdaman na parang ikaw na ang may kontrol sa lahat. Parang ikaw ang gumawa ang sarili mong tagumpay. At doon nagsisimula ang pagkalimot. Nakakalimutan mo kung saan ka nanggaling. Nakakalimutan mo kung sino ang tumulong sa iyo. Nakakalimutan mo kung sino ang nanatili noong wala ka pa. Mga kapatid, ang kayabangan ay hindi laging maingay. Minsan tahimik ito. Tahimik pero ramdam. Kapag hindi ka na marunong magpasalamat, kapag hindi ka na marunong lumingon, kapag hindi ka na marunong magpakumbaba, iyan ay senyales na may mali na sa loob at malinaw ang paalalangan Diyos sa atin. Ang Diyos ay kumakampi sa mga mapagpakumbaba, ngunit kinakalaban niya ang mga mapagmataas. Bakit? Dahil ang mapagpakumbaba, alam niya na hindi niya kayang mag-isa. Alam niya na ang lahat ng meron siya ay biyaya. Pero ang mayabang, iniisip niya na kaya niya ang lahat, na hindi niya kailangan ang iba, na siya ang sentro ng lahat. At iyon ang mapanganib dahil kapag ang isang tao ay umabot sa puntong iyon, hindi na niya nakikita ang katotohanan. Mga kapatid, hindi ibinababang Diyos ang tao para parusahan, kundi para gisingin.
Dahil minsan, ang tanging paraan para maalala natin kung sino tayo ay kapanawala ang lahat ng akala nating atin. Kaya kung ngayon, may naabot ka, may narating ka, huwag mong kalimutang lumingon. Lumingon ka sa mga taong tumulong sa'yo, sa mga taong naniwala sa'yo, sa mga taong naktiis para sa'yo. At higit sa lahat, lumingon ka sa Diyos. Dahil kung wala siya, wala ka rin. Mga kapatid, ang tunay na kadakilaan ay hindi nasusukat sa taas ng narating mo, kundi sa lalim ng iyong pagpapakumbaba. At tandaan ninyo ito, ang taong marunong magpasalamat ay hindi kailanman babaksak ng tuluyan. Pero ang taong nakakalimot, unti-unting nawawala kahit siya ay nasa taas pa. Mga kapatid, may isang uri ng pag-ibig na hindi kayang ipaliwanag ng mundo. Isang pag-ibig na hindi sumusukat pakata na hindi nahbibilang, hindi naghihintay ng kapalit. Iyan ang tunay na pag-ibig. Sa panahon ngayon, ang pag-ibig ay madalas ginagawang kasunduan. Mamahalin kitang kung mamahalin mo rin ako. Magbibigay ako kung may babalik sa akin. Parang negosyo, parang palitan, parang may kontrata. Pero ang tunay na pag-ibig, hindi ganun. Alalahanin natin si Jesus Christ nang siya ay pasanin ang krus. Hindi niya tinanong, karapat dapat ba sila? Hindi niya sinabi, babalikan ba nila ang pagmamahal ko? Hindi niya inisip, may mapapala ba ako dito? Bakus, nakmahal siya hanggang dulo. Kahit masakit, kahit walang kasiguraduhan na siya ay mauunawaan o mamahalin pabalik. Mga kapatid, iyan ang pag-ibig na lampas sa tungkulin. Hindi dahil obligado ka, kundi dahil pinili mong magmahal. Hindi dahil madali, kundi dahil totoo. Sa mundong gayon, maraming pag-ibig ang napapagodagal kapag hindi na-appreciate, umaalis. Kapag hindi na-reciprocate, sumusuko. Kapag nasaktan, nagtatago. Pero ang tunay na pag-ibig nananatili. Hindi ito bulak nakikita, nito ang sakit. Hindi ito manhid nararamdaman, nito ang pagod. Pero pinipili pa rin itong magmahal. Hindi dahil tanga, kundi dahil malalim. Mga kapatid, hindi ibig sabihin nito na hayaan mong abusuhin ka. Hindi ibig sabihin nito na wala kang hangganan. Pero ibig sabihin nito, ang pag-ibig mo ay hindi nakadepende sa kung paano katratuhin ng iba, kundi sa kung sino ka sa harap ng Diyos. Dahil kapag ang pag-ibig mo ay nakabase lang sa pagtanggap ng iba, madali itong mawawala. Pero kapag ang pag-ibig mo ay nakaugat sa Diyos, mananatili ito. Mga kapatid, marahil may matao kang minahal, pero hindi ka minahal pabalik. Marahil nagbigay kang lahat, pero tila kulang pa rin. At ngayon, pagod ka na. Kung ikaw iyon, pakinggan mo ito. Ang pag-ibig na ibinigay mo, hindi na sayang. Nakikita iyon ng Diyos. At ang Diyos, hindi niya hinahayaan na masayang ang anumang pag-ibig na toto. Kaya huwag kang matakot magmahal. Huwag kang matakot magbigay. Dahil ang tunay na pag-ibig ay hindi kailanman nasusukat sa kapalit. At tandaan ninyo ito mga kapatid, ang pag-ibig na marunong magbigay kahit walang natatanggap ay ang pag-ibig na pinakamalapit sa pusong Diyos. Mga kapatid, may isang uri ng pag-ibig na hindi mo agad nakikita, pero ito ang pinakamalalim. Hindi ito maingay. Hindi ito ipinapakita, pero ito ang pinakamatibay. Ito ang pag-ibig na nananatili kahit masakit na. Ito ang pag-ibig na hindi umalas kahit pakot na. Tingnan ninyo ang napakaraming Pilipino sa ibang bansa ang mga OFW. Hindi madali ang buhay nila. Malayo sa pamilya, malayo sa anak, malayo sa tahanan. May mga gabi na umiyak sila ng tahimik. May mga araw na gusto na nilang sumuko, pero patuloy silang lumalaban. Bakit? Dahil mahal nila ang pamilya nila. May mga ina na hindi nakita ang paglaki ng kanilang anak. May mga ama na hindi nakauwi sa mahalagang sandali. Mga karawan, graduation.
minsan, libing ng mahal sa buhay. At sa kabilang lahat ng iyon, hindi sila nagtatanong, bakit ako? Kundi ang tanong nila ay, ano pa ang kaya kong gawin para sa pamilya ko? Mga kapatid, iyan ang tunay na pag-ibig. Ang pag-ibig na handang masaktan, pero patuloy pa ring nagbibigay. Ang pag-ibig na hindi sumusuko, kahit hindi na nakikita ang bunga. Sa mundo ngayon, maraming tao ang takot sa hirap. Kapag nahirapan na, umaalis. Kapag nasaktan na, sumusuko. Kapag napagod na, tumitigil. Pero ang tunay na nagmamahal, hindi agad bumibitaw. Hindi dahil wala siyang nararamdaman, kundi dahil mas mahalaga sa kanya ang taong minamahal niya kaysa sa sariling sakit. Mga kapatid, ang tunay na pag-ibig hindi perpekto. Nasasaktan din ito. Napapagod din ito. Minsan, umiyak din ito. Pero sa kabilang lahat, pinipili pa rin nitong manatili. At tandaan ninyo ito, ang taong tunay na nagmamahal, hindi nagtatanong kung sapat na ba ang kanyang nagawa, kundi kung may bibigay pa ba siya. Mga kapatid, kung ikaw ngayon ay nagmamahal at nasasaktan, kung ikaw ay nagbibigay, pero parang walang nakakakita, huwag kang panghinaan ng loob. Dahil ang pag-ibig na tunay ay hindi nasusukat sa kung gaano kadali, kundi sa kung gaano ito katatak sa gitna ng hirap. At ang Diyos, nakikita niya ang bawat sakripisyo mo. Alam niya ang bawat luha mo. At hindi niya hahayaang masayang ang anumang pag-ibig na toto. Kaya magpatuloy ka. Magmahal ka pa rin, magbigay ka pa rin, manatili ka pa rin. Dahil sa huli, ang pag-ibig na hindi sumusuko sa gitnang paghihirap ay ang pag-ibig na tunay. Mga kapatid, sa mundong ito, napakadaling matakot sa opinyon ng tao. Napakadaling masaktan sa sinasabi nila. Napakadaling magbago hindi dahil tama, kundi dahil gusto nating tanggapin tayo. Pero tanungin mo ang sarili mo, kaninong boses ba talaga ang mas mahalaga sa buhay mo? Ang boses, baeng gitaw, napabago-bago. Ngayon pinupuri ka, bukas hinuhusgahan ka. O ang boses ng Diyos na hindi nakbabago at tunay na nakakakilala sa iyo. Mga kapatid, maraming tao ngayon ang nabubuhay para sa approval ng iba. Nakpopost para mo like, nakpapakita ng perfect life kahit hindi naman totoo. At unti-unti nawawala ang tunay nilang sarili. Bakit? Dahil masyado silang nakatingin sa matang tao at nakakalimutan nilang tumingin sa matang ng Diyos. Mga kapatid, ang opinyong ng tao limitado. Hindi nila alam ang buong kwento mo. Hindi nila nakita ang laban mo sa loop. Hindi nila narinig ang mapanalangin mong tahimik. Pero ang Diyos, alam niya ang lahat. Alam niya ang sugat mo. Alam niya ang kahinaan mo. Alam niya pati ang kasalanan mo. At sa kabilang lahat ng iyon, mahal ka pa rin niya. Iyan ang katotohanan na mahirap tanggapin pero napakaganda. Kahit nakasala ka, hindi nawawala ang pag-ibig ng Diyos. Hindi niya sinasabi, lumayo ka muna, saka kita mamahalin. Hindi niya hinihintay na maging perpekto ka bago kaniya tanggapin. Mga kapatid, ang Diyos ay hindi natatakot sa iyong kasalanan, pero nalulungkot siya kapag tumitigas ang puso mo. Dahil may isang bagay na kayang hadlangan ang kanyang pag-ibig, hindi ang kasalanan, kundi ang katigasan ng puso. Kapag ang tu ay nakamali, pero marunong magsisi, nandun ang awang Diyos. Pero kapag ang tao ay kumapis sa mali, at ayaw magbago, at ayaw umamin, doon nagsisimula ang paglayo. Hindi dahil itinaboy siya ni Diyos, kundi dahil siya mismo ang tumalikod. Mga kapatid, hindi ka hinuhusgahan ng Diyos para wasakin ka, kundi para iligtas ka. Ang kanyang paalala, ang kanyang pagtutuwid ay hindi para saktan ka, kundi para ibalik ka. Kaya kung ngayon may kasalanan kang dinadala, may mali kang pinanghahawakan,
Huwag kang matakot sa Diyos. Lumapit ka. Hindi ka niya itataboy. Hindi ka niya itatakwil. Pero huwag mo ring ipagpilitan ang mali. Dahil ang tunay na pagmamahal, hindi kinukonsinti ang kasalanan. Inakay ka nito palayo doon. Mga kapatid, sa huli, hindi opinion ng tao ang huhusga sa buhay mo, kundi ang Diyos. At mas mabuti nang maging tama sa harap ng Diyos, kahit mali sa mata ng mundo, kaysa maging tama sa mata ng mundo, pero malayo sa puso, NG Diyos. At tandaan ninyo ito, ang Diyos ay laging handang magpatawad, pero ang puso natin ang kailangang handang magbalik. Mga kapatid, may isang napakalalim na katotohanan na madalas nating nakakalimutan. Alam ng Diyos ang kailangan mo bago ka pa man magsalita, bago ka pa man lumuhod, bago ka pa man umiyak, bago mo pa man sabihin ang Panginoon, tulungan mo ako, naroon na siya. Nakikinig na siya. Nakikita na niya ang laman ng puso mo. Pero kung ganon, bakit pa tayo kailangang manalangin? Hindi dahil hindi alam nega Diyos, kundi dahil tayo ang kailangang magbukas. Mga kapatid, ang problema minsan ay hindi ang Diyos ang malayo, kundi ang puso natin ang sarado. Gusto natin biyaya, pero ayaw nating iwan ang kasalanan. Gusto natin ng pagpapala, pero ayaw nating magbago. Adun nakakaroon na hadlang. Hindi dahil ayaw Diyos magbigay, kundi dahil ang puso natin hindi handang tumanggap. Mga kapatid, isipin ninyo ang isang baso. Kung ito ay puno na ng maruming tubig, kahit ibuhos mo pa ang malinis, hindi rin ito magiging malinaw. Ganito hinang gipuzueng gitaw, kapag ito ay puno galit, puno mipril, punong kasalanan, paano papasok ang biyaya? Hindi ibig sabihin nito na kailangan mong maging perpekto bago kalapitan Diyos. Hindi. Ang ibig sabihin nito, kailangan mong maging totoo. Kailangan mong aminin, Panginoon, may mali sa akin. Panginoon, kailangan kita. Mga kapatid, ang isang simpleng panalangin na galing sa puso. Panginoon, maawa ka sa akin, ay may kapangyarihang magbukas ng langit. Hindi dahil sa gandang salita, kundi dahil sa kababang loob na puso. Dahil ang Diyos, hindi niya hinahanap ang perpektong tao. Hinahanap niya ang taong marunong magsisi. Mga kapatid, sa mundo ngayon, maraming tao ang nahihiyang umamin ng mali. Mas madaling magtsuo kaysa umami. Mas madaling magpanggap kaysa magpakumbaba. Pero ang totoo, ang simula ng biyaya ay ang pag-amin. Ang simula, ang pagbabago ay ang pagsasabing nakamali ako. At doon nagsisimula ang himala. Dahil kapag ang puso ay nagpakumbaba, doon ito napupunong biyaya. Mga kapatid, kung ngayon may dinadala kang kasalanan, may bigat kang hindi mo masabi, huwag kang matakot. Lumapit ka sa Diyos. Hindi mo kailangang maging malakas. Hindi mo kailangang maging perpekto. Kailangan mo lang maging totoo. At sabihin mo sa Kanya, Panginoon, alam mo ang lahat. Alam mo ang puso ko. Maawa ka sa akin at baguhin mo ako. At tandaan niyo ito, ang biyaya ng Diyos ay laging handang dumaloy, pero ito ay pumapasok lamang sa pusong marunong makpakumbaba at magsisi. Mga kapatid, minsan inisip natin na ang desisyon natin ay sarili lang natin. Na kung ano man ang gawin natin, tayo lang ang maapektuhan. Pero hindi iyon totoo. Ang bawat kilos mo, ang bawat desisyon mo, may alon iyan na umaabot sa iba. Parang bato na inihulog sa tubig, hindi lang isang bilog ang nalilika, kundi maraming alon na patuloy na lumalawak. Ganito rin ang buhay natin. Kapag gumagawa kang mabuti, hindi lang ikaw ang nabibiyayaan. May mga taong hindi mo man kilala, pero naabot ng kabutihan mo. Isang simpleng kabaitan, isang pagpapatawad, isang tamang desisyon, maaaring magbago ng buhay ng iba.
Pero ganon din sa kasalanan. Kapag pinili mong magkamali, hindi lang ikaw ang nasasaktan. Nasasaktan ang pamilya mo. Nasasaktan ang mga nagmamahal sa iyo. Nasasaktan kahit ang mataong tahimik lang na umaasa sa iyo. Mga kapatid, ilang pamilya na ang nasira dahil sa isang maling desisyon. Ilang anak ang nasaktan dahil sa pagkukulang ng magulang. Ilang puso ang nadurog dahil sa kasalanan ng akalang iba. Ay, wala lang. Sa mundo ngayon, napakadaling sabihin, buhay ko to, wala kayong pakialam. Pero ang totoo, hindi ka nabubuhay para sa sarili mo lang. May mga taong konektado sa iyo. May mga taong umasa sa iyo. May mga taong nagmamahal sa iyo. At kung ikaw ay babagsak, may mga babagsak kasama mo. Pero kung ikaw ay babangon, may mga babangon din dahil sa iyo. Mga kapatid, kaya ang pagbabago, hindi lang para sa sarili mo. Magbago ka para sa mga magulang mong nagtiwala sa iyo. Magbago ka para sa mga anak na tumitingala sa iyo. Magbago ka para sa mga taong tahimik na nagdarasal para sa iyo. At higit sa lahat, magbago ka dahil mahal ka ng Diyos. Mga kapatid, hindi madali ang magbago. Masakit, mahirap, minsan parang paulit-ulit, pero bawat maliit na habang mahalaga. Bawat hindi sa tukso, bawat sa tama, may epekto. Hindi mo man makita agad, pero may binabago iyan sa'yo at sa iba. Kaya kung ngayon, alam mong may kailangang baguhin sa buhay mo, huwag mo nang ipagpaliban. Simulan mo ngayon. Hindi bukas. Hindi kapag ready ka na. Kundi ngayon, dahil may mga taong nakihintay. Hindi sa perfecto mong sarili, kundi sa mas mabuting bersyon mo. At tandaan ninyo ito mga kapatid. Ang kabutihan mo ay maaring maging pagpapala sa marami. At ang pagbabago mo ay maaring maging sagot sa panalangin ng iba. Mga kapatid sa buhay, hindi sapat na mabuti ang hangarin. Kailangan din natin ng tamang pag-uunawa sa tamang panahon. Maraming tao ang may mabuting puso, pero nakakamali pa rin hindi dahil masama sila, kundi dahil kulang sila sa pakilatis. May mga pagkakataon na dapat kumilos, pero naghintay tayo. May masandali na dapat maghintay, pero nakmadali tayo. May mga mali na dapat itama agad, pero ipinagpaliban natin. At doon, nasasayang ang biyaya. Mga kapatid, ang pagkakataon, hindi laging bumabalik. May mga pintuan na minsan lang magbukas. May mga tao na minsan lang lalapit. May mga sandali na minsan lang ibinibigay. At kapag pinalampas mo, hindi mo na iyon maibabalik. Sa mundo ngayon, napakaraming distractions, napakaraming ingay, napakaraming opinion. At sa gitna ng lahat ng iyon, nahihirapan tayo. Marinig ang pinakamahalagang. Tinik ang tinik ng Diyos. Mga kapatid, ang tunay na karunungan ay hindi lang alam kung ano ang tama, kundi alam kung kailan ito gagawin. Dahil may mga bagay na tama, pero mali ang timing. At may mga bagay na maliit, pero kapag ginawa sa tamang oras, nagiging himala. Kaya ang tanong, paano natin malalaman ang tamang panahon? Hindi sa pagmamadali, hindi sa takot, hindi sa opinyon nagakaramihan, kundi sa panalangin. Mga kapatid, kapag malapit ka sa Diyos, unti-unti mong mararamdaman ang kanyang gabay. Hindi laking malino, hindi laking madali, pero totoo, may kapayapaan kang mararamdaman kapag tama. May babala kang mararamdaman kapag mali. Dahil ang Diyos, hindi niya tayo pinababayaan sa dilim. Pero kailangan nating lumapit, kailangan nating tumahimik, kailangan nating makinig. Sa mundo ngayon, sanay tayo na laging nagsasalita, pero bihira tayong makinig. At minsan, hindi natin naririnig ang Diyos, hindi dahil hindi siya nagsasalita, kundi dahil masyado tayong maingay. Mga kapatid, kung may decision kang kinakaharap ngayon, huwag kang magmadali. Lumapit ka sa Diyos, magdasal ka, maghintay ka, at kapag malinaw na, huwag ka ring mag-atubili, kumilos ka. Dahil ang pakilala sa tamang oras
ay kalahati lang laban. Ang kalahati ay ang lakas ng loob na gawin ito. At tandaan ninyo ito, ang taong marunong makinig sa Diyos ay hindi basta-basta mawawala sa landas. At ang taong marunong kumilos sa tamang panahon ay hindi nagsisi sa huli. Mga kapatid, may isang anyongan kayabangan na napakadelikado. Hindi yung lantat, hindi yung maingay, kundi yung tahimik. Pero tumatama sa mismong pundasyon ng ating pagkatao. Ito ang kayabangan laban sa sariling magulang. Kapag ang isang anak nakakalimot kung saan siya nanggaling, kapag nakalimot siya kung sino ang nagtiis para sa kanya, doon nagsisimulang gumuho ang puso. Mga kapatid, walang kahit anong meron ka ngayon na hindi dumaan sa sakripisyong iyong mga magulang. Ang lakas mo, ang edukasyon mo, ang pagkakataon mo, lahat iyan may katumbas na pagod, may katumbas na luha, may katumbas na sakripisyo na hindi mo man nakita. Habang ikaw ay natutulog ng mahimbing, may magulang na gising, nag-alala. Habang ikaw ay nangangarap, may magulang na isinantabi ang sariling pangarap para sa iyo. At ngayon, kapag ikaw ay may na-rating na, kapag ikaw ay may sariling kakayahan na magbabaho ka ba? Magiging malamig ka ba? Magiging bastos ka ba? Magiging mayabang ka ba? Mga kapatid, masakit isipin na ang kamay na minsang humawa sa iyo noong ikaw ay mahina, ay siya pang tinatabik mo ngayon. Ang boses na minsang nagturo sa iyo kung paano magsalita, ay siya pang hindi mo na pinakikinggan. At ang puso na walang sawang nakmahal sa iyo, ay siya pang nasasaktan mo. Mga kapatid, ang pagpapakumbaba ay hindi kahinaan. Ito ay lakas. Ang marunong yumuko ay marunong magmahal. At ang hindi marunong magpakumbaba lalo na sa magulang, ay unti-unting nawawala sa tamang landas. Malinaw ang paalalang Diyos. Ang kayabangan ay nauwi sa pagpaksak. Hindi dahil gusto niyang parusahan ka, kundi dahil gusto niyang ituwid ka. Dahil minsan, kapag ang tao ay sobrang taas ng tingin sa sarili, kailangan niyang maranasan ang pagbagsak para maalala niya kung sino siya. Mga kapatid, huwag mong hintayin na ituwid ka pa ng Diyos sa paraang masakit. Habang may panahon pa, magpakumbaba ka na. Lumapit ka sa iyong magulang, humingi kang tawad kung kailangan. Magpasalamat ka kahit simple lang. Sabihin mo, patawad kung nakalimot ako. Salamat sa lahat, mahal ko kayo. Mga kapatid, hindi lahat may pagkakataon na gawin ito. May iba na gusto nang bumalik, pero wala na silang babalikan. Kaya kung ikaw mayroon pa, huwag mong sayangin. At tandaan ninyo ito, ang taong marunong magpakumbaba sa kanyang magulang ay pinagpapalang Diyos. Ngunit ang taong nakmamataas laban sa kanila ay unti-unting inilalayo ang sarili sa biyaya. Mga kapatid, may isang uri ng pag-ibig na hindi tumitigil. Kahit tumanda na, kahit mapagod na, kahit wala nang natitira. Iyan ang pag-ibig ng magulang. Habang tayo ay abala sa pagbuong sarili nating buhay, habang tayo ay nakahabol ng pangarap, ang ating mga magulang tahimik pa rin nakbibigay. Kahit sila ay tumatanda na, kahit ang katawan nila ay nanghihina na, kahit ang lakas nila ay hindi na katulad na dati, patuloy pa rin silang nagsasakripisyo. May mga magulang na nagtitipid sa sarili para lang may maibigay sa anak. May mga magulang na hindi bumibili ng kailangan nila para lang may maipadala, may maitulong, may maibigay. At minsan, hindi nila sinasabi. Hindi sila humihinging kapalit. Hindi sila nagrereklamo. Hindi sila nagpapakitang pagod. Tahimik lang, pero napakalalim. Mga kapatid, ang problema, nasasanay tayo. Nasasanay tayo na nandiyan sila. Nasasanay tayo na nagbibigay sila. Hanggang sa akala natin, normal lang iyon.
hanggang sa hindi na tayo marunong magpasalamat. At doon pumapasok ang kayabangan. Hindi man natin aminin, pero minsan inisip natin, kaya ko na. Huwag na kayong makialam. Ako na ang bahala sa buhay ko. At unti-unti lumalayo ang puso natin. Mga kapatid, huwag nating kalimutan. Kung nasaan ka ngayon, may mataong naghirap para makarating ka diyan. At madalas sila ang mga magulang mo. Kaya huwag mong maliitin ang kanilang sakripisyo. Huwag mong baliwalain ang kanilang pagmamahal. At higit sa lahat, huwag kang magmataas laban sa kanila. Dahil ang kayabangan ay hindi lang sumisira sa relasyon, sinisira nito ang puso. Mga kapatid, kung minsan ang hinahanap lang ng magulang ay hindi regalo, kundi oras, kundi pakikinig, kundi pagmamahal, isang tawag, isang pagbisita, isang simpleng, kumusta kayo? Napakalit para sa'yo, pero napakalaki para sa kanila. Mga kapatid, huwag nating hintayin na huli na ang lahat bago natin makita ang halaga nila habang sila ay nandiyan pa. Habang kaya pa nating yakapin sila, habang kaya pa nating magsabing salamat. Gawin na natin ngayon at tandaan ninyo ito, ang pag-ibig na tahimik ay hindi nangangahulugang maliit, kundi napakalalim. At ang taong marunong kumilala sa pag-ibig na iyon ay tunay na marunong magmahal. Mga kapatid, hindi maiwasan sa buhay na tayo ay masasaktan. Minsan ng taong mahal natin, minsan ng taong pinakatiwalaan natin, at minsan mga taong hindi man lang alam na nasaktan tayo. At ang tanong, ano ang gagawin mo kapag nasaktan ka na? Sa mundo ngayon, madalang magsabi na, tama na. Madaling umiwas, madaling mag-cut off, madaling magtayo ng pader. Pero ang tunay na pag-ibig, hindi agad sumusuko. May mga taong nakasakit sa iyo, hindi dahil gusto kanilang saktan, kundi dahil sila mismo sugatan. May mga pagkakamali na hindi sinasadya, masalitang nabitawan, makilos na hindi napag-isipan. At sa mga ganitong pagkakataon, mga kapatid, ang pagpapatawad ay may kapangyarihang maghilom. May mga relasyon na mas tumitibay, hindi dahil walang problema, kundi dahil dumaan sa sakit at piniling magpatawad. Pero makinig din kayo ng mabuti, ang pagpapatawad ay hindi pagiging bulak. Ang pagmamahal ay hindi pagiging tanga. Mga kapatid, kung ang isang tao ay nagkamali at marunong magsisi at nagsusumikap magbago, bigyan mong pagkakataon dahil baka ang relasyong iyon ay pwedeng maging mas matatak kaysa dati. Pero kung ang isang tao, paulit-ulit kang sinasaktan, paulit-ulit na nangangako, pero hindi nagbabago, kailangan mo ring maging matalino. Dahil ang tunay na pagmamahal, marunong magtakdang hangganan, hindi para makiganti, kundi para protektahan ang sarili. Mga kapatid, pinapatawad natin, hindi dahil deserve ng iba, kundi dahil gusto nating maging malaya. Dahil habang kinikimkim mo ang galit, ikaw ang unti-unting nasasaktan. Pero ang pagpapatawad, hindi ibig sabihin na ibabalik mo agad ang dating tiwala. Ang tiwala, pinaghihirapan muli. Mga kapatid, kung ikaw ngayon ay may dinadalang sakit, may taong nakasakit sa iyo, huminga ka, manalangin ka, at hingin mo sa Diyos ang lakas na magpatawad. At sabay nito, hingin mo rin ang karunungan kung sino ang dapat mong palapitin at sino ang dapat mong lagyan ng hangganan. Dahil sa huli, ang pusong marunong magpatawad ay pusong malaya. At ang pusong marunong magtakdang hangganan ay pusong marunong magmahal ang tama. Mga kapatid, sa panahon ngayon, napakadaling magsalita, napakadaling mangako, napakadaling magsabi nga mahal kita, nandito lang ako, hindi kita iwan. Pero ang tanong, totoo ba? Dahil ang salita kung walang kasamang gawa ay hangin lamang, lumilipas, nawawala. At sa huli, nakakasakit. Mga kapatid,
Ilang beses na ba tayong naniwala sa matatamis na salita, pero iniwan din sa huli? Ilang beses na may nagsabi na, makbabaho na ako, pero bumalik din sa dati. Ilang beses na may nangako, pero hindi tinupad. At doon natin naiintindihan ang isang mahalagang katotohanan, ang tunay na pag-ibig, hindi naririnig, nakikita. Hindi ito nasusukat sa daming ang sinasabi, kundi sa consistency ng hinagawa. Sa mundo ngayon, may makaong mahusay magsalita, pero walang paninindigan. Magaling magpakita ng emosyon, pero walang aksyon. At dahan-dahan, ang salita ay nawawalan ng halaga. Mga kapatid, ang tunay na nagmamahal, hindi lang nausasabi, nandito ako, naroon talaga siya, lalo na kapag mahirap. Hindi lang nagsasabing ang suportado kita. Gumagawa siyang paraan para ipakita iyon. Hindi lang nagsasabi ng, hindi kita iwan, nananatili siya kahit wala ng dahilan. Mga kapatid, maging tapat tayo sa sarili natin. Ikaw ba ay taong puro salita o taong may gawa sa relasyon, sa pamilya, sa pananampalataya? Dahil kahit sa Diyos, hindi sapat ang salita, hindi sapat ang Panginoon, mahal kita kung ang buhay natin ay taliwas sa sinasabi natin. Hindi sapat ang dasal kung walang pagbabago. Mga kapatid, ang Diyos ay hindi naghanap ng perpektong salita, hinahanap niya ang pusong totoo na ipinapakita sa gawa. Kaya kung ikaw ay nagmamahal, ipakita mo. Hindi kailangang en grande, hindi kailangang perpekto, pero totoo at tuloy-tuloy. Isang simpleng pag-aalaga, isang tapat na presensya, isang consistent na pagsuporta, mas mahalaga pa kaysa sa libong salita. At tandaan ninyo ito, ang salita ay maring makakumbinsi, pero ang gawa ang nagpapatunay. At ang pag-ibig na tunay ay hindi lamang sinasabi ito, ay isinasabuhay araw-araw. Mga kapatid, sa mahabang paglalakbay ng buhay, maraming darating, maraming alis, maraming makbabaho, pero kakaunti lang ang mananatili. May mga taong dumating noong wala ka pa, noong wala kang maibigay, noong hindi ka pa kilala, at hanggang ngayon, nandiyan pa rin sila. Tahimik, tapat, hindi umalis. Mga kapatid, sa mundo ngayon, napakadaling maging kasama, pero napakahirap maging totoong kasama. Maraming marunong sumuporta kapag ikaw ay nasa taas, pero kakaunti ang mananatili kapag ikaw ay nasa baba. Maraming marunong pumalakpak sa tagumpay, pero kakaunti ang handang umiyak kasama mo sa kabiguan. Kaya kung may mataong nanatili sa iyo mula pa sa simula, huwag mo silang ituring na normal lang. Dahil sila ay bihira. Mga kapatid, may mataong hindi ka iniwan kahit mahirap kang mahalin minsan. May mataong naktis kahit hindi ka perpekto. May mga taong patuloy na naniwala sa iyo kahit ikaw mismo nawalan ng tiwala sa sarili mo. At ang totoo, hindi sila nanatili dahil may makukuha sila. Nanatili sila dahil mahal kanila. Mga kapatid, sa panahon ngayon, maraming relasyon ang mababaw. Mabilis magsimula, mabilis matapo, pero ang mga taong nananatili, sila ang tunay na yaman sa buhay mo. Kaya huwag mo silang pabayaan, huwag mo silang balewalain, huwag mong hintayin na mawala sila bago mo makita ang halaga nila. Mga kapatid, tratuhin mo sila bilang biyaya ng Diyos. Pahalagahan mo sila, igalang mo sila, mahalin mo sila dahil sa huli. Hindi ang daming ang kakilala mo ang mahalaga, kundi ang ilang taong tunay na kasama mo. At tandaan ninyo ito, ang mga taong nananatili sa iyo sa lahat ng panahon ay hindi aksidente sa buhay mo. Sila ay biyaya na ipinakalob ng Diyos.